So guys, hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, share at ilagay din sa playlist. Okay. So, ayan, partner in life. So, yun lang po masasabi natin guys, okay. There's a lot of things na ngayon, mga tao ngayon, ipapatuloy natin sa part 4, part 3 sa part 4 ngayon. Baka di natin masasabi di ba? Yun na kasi ngayon, busy lang sila sa mga gusto ko rin na anong nasa mundo, di ba? Isipin natin, God Yahweh, itong gusto ko ba is kagustuhan mo talaga ba ito o kalooban? Kino-question ko talaga si God Yahweh yung mga pangyayari ko na walang pera ko. Para din nag-reflect din sa isip ko, para kung si Pablo, kinuha ako dun sa malabundong buhay na dapat naghahabol ng mga pera, unbeliever, iinuman doon, baka ma-influensya siguro ako noon. Wala talagang tatanggap sa akin kasi tingin nila baliw ako, mahina, walang pera, di ba? Alam mo naman ang nature ng tao. Pag wala kang magpapala, kung wala ka ring pera, wala ka ring kaibigan, yun talagang totoo. So nang iba parang friends with benefits lang. Yun lang din ang mga tao ngayon na bahala na, basta ano lang ako. Yun lang din kasi na mga tao ngayon, kung iisipin mo, intindihin mo yung sitwasyon, hindi puro trabaho lang or school lang. Kailangan dang malawak ang isip mo. Bakit ka nag-aaral, bakit tayo nag-work, bakit ka nag-asawa, bakit ka nag-business. May dahilan yan, diba? Kasi yung mga iba is yung parang sariling isip na lang natin yun. What if yung sariling isip natin i-connect natin sa Bible, diba? Let the Bible download in our mind, at saka siya ang magpapunction, ang Bible ang magro-roll dito sa ating buhay. Siya ang magtuturo, diba? Yun ang mga memory verse, diba? Siguro ito yung guide. Pero kung wala kang Bible, puro ka lang TV, puro social media, madali kang madaya. Kasi marami talagang scammer at mandaraya sa panahon ngayon. Lalo na kung wala kang Bible. Mababa ka sa mga unbeliever. Yun lang din na ma-old o man-new ba yan, kung ano bang paniniwala mo, pero ako old new talaga. Siguro pareharan lang ng old at new Parang yung mga new is for Gentiles lang yan. Yung old para sa Jewish yan. Okay, parang extension ba? Kasi payag ka ba na Jewish lang, Israel lang ang maligtas, ang buong mundo masunog? Yun lang din masasabi ko po na kailangan talaga natin mag-isip. Wide ang ating pananaw at perspective. Yun lang din ang mga tao ngayon wala akong pakialam Basta ako, masaya lang ako Basta may pera-pera lang ako, di ba? What if yung ginawa nila lahat is wala lang pala yun pagdating ni God Yahweh? Sa pagdating ng panahon, wala lang pala lahat ng ginagawa nila. Baka magtatanong si God Yahweh sa atin, ano bang ginawa nung buhay ka pa? Diba? Sa judgment day, yun ang nakakatakot. Diba? Sa spiritual. Siguro, mamaya magbibili ako ng bigas. Kasi sobrang init talaga ngayon. Parang nakakamatay talagang init ngayon. Sobra. Maglalakad ka pa lang, magsasakay ka ng jeep, parang namatay ka sa init. Grabe talagang init ngayon. May nabalita nga na sanggol nga dito sa Dasma sa Cavite. Namatay ang bata sa sobrang init. Talagang grabing init talaga ngayon. Baka may sign talaga to or may message to bakit. Baka wala nang nag-reminder. Baka, alam naman natin kunti na lang mga bababait ngayon. Madami ng pasaway. Dami ng makasalanan. Dami ng talagang madami ng pasaway. Hindi matakot sa langit. Marami nang gumagawa ng kasamaan. Parang sports na lang lahat Parang naging normal na lang. Baka malay mo. Baka hindi lang Israel siguro. Baka mundo ang i-judge. Diba? Yun lang din na baka nagbo-vlog tayo dito, baka yun lang, parang idea ko lang, parang share ko lang, diba? At least na parang Sodoma Gomorrah ang mundo, yun ang nakakatakot. Kung wala na talagang righteous na mga tao, yun ang nakakatakot. Baka sasabog na ang serious, baka hihigupin ang mundo ng black hole. Huwag naman po sana. Hihintayin pa ba natin na wala ng sitwasyon, doon pa tayo magbabago? Siguro normal lang siguro ang mundo. Yun lang din na mamaya bibili ako ng bigas. Yun lang din na napaka nagpalit man daw kag bugas. Nakamamigay ka dire. Nya na. Lagi nya. Magpahalin ko ba? Naraman dire. Mamaya. Yun lang din masasabi ko ate ko. Mamaya mainit masyado. Mainit. Yun lang din, nakakamatay talagang init guys. Grabe. Para kang mamatay, sa kalakad mo pa lang, ilang segundo. Ngayon lang ako naramdaman talaga na sobrang init talaga.
Alas 10 pa lang ng umaga, alas 9, parang nasunog ka na talaga, parang makulaps ka sa sobrang init talaga ngayon. Ngayon ko lang na-experience to talaga, itong grabing init talaga ngayon. Sa totoo lang. Lalo na sa hapon, mga alas 2, alas 3, alas 4. Maiba talaga na, sabi daw nung narinig ko doon na pumunta ako doon sa area. Marami daw maraming napuno ang hospital ngayon, sa tag-init ngayon. Hindi talaga to normal na init. Oo, mamaya. Yun lang din na, hindi talaga normal ang init talaga ngayon. Super hot. Yun lang din na, because Yah will make a way. Siguro yun lang din masasabi natin ng mga tao ngayon. Puro hinahabol na nila mula mundo. Pero what if kung i-convert natin yung buhay natin ngayon, yung kalungkutan mo, yung kahirapan mo, ilapit mo kay God Yahweh sa Bible. Siguro doon ka kukuha ng peace of mind, hindi ka masyado naghahabol ng maraming gamit, tamang pera lang, di ba? At least hindi ka lang magnanakaw, di ba? Yung greedy masyado. Yun lang din na siguro talaga ngayon, talagang grabing init talaga. Sa totoo lang grabe. Hindi ko ma-explain talaga gaano kainit. Ako, matiisin talaga ako sa init. Pero itong init talaga ngayon, hallelujah, at least may kunting hangin. Talagang hindi ko ma-explain. Hindi ko talaga masabi kung bakit, kung paano. Siguro, yun lang din, di ba? Araw lang yan, hindi natin ma-explain nga eh. Itong mga mangyayari ngayon, itong pwedeng mangyayari sa pagdating sa panahon, hindi natin ma-explain. So, paalala lang to na temporary lang lahat ng dito sa mundo. Pwede ito mawala ang mundo, pwede mawala ang sun, iigupin ang mundo, di ba? Yun lang din na, wag na natin hintayin na malala ang sitwasyon, doon pa tayo magpakabait-baitan. Siguro, warning sign pa to. Di ba? Hindi naman siguro papatay ni God Yahweh, di ba? Parang palala niya, di ba? Hindi naman para ni Thanos na isang click, wala na agad yung para sa Infinity Stone, di ba? Siguro si God Yahweh is maawain talaga sa atin. Kahit gaano kasala ang tao, binibigyan talaga tayo lagi ng chance na magbago. Siguro, ayaw siguro niya, alam naman natin kung papakilala natin sino siya at anong gusto niya. Siguro sa spiritual sa mundo, wala na kasi eh. Yun lang din na kung dalawa lang isipin mo yung sarili mo. Kung ako dati, tinanong ko talaga sarili ko. Nagpray talaga ko ni God Yahweh, saan ba ako talaga ba Yahweh? Ano ba talaga ang buhay? Umabot ako sa ganong punto eh. Nagko-question na talaga ako sa lahat ng bagay eh. Desperado na talaga ako, walang-wala talaga, zero na. As in wala talaga. Pero nung times na ako lang nag-iisa, yun ang panahon siguro na magkausap ka ni God Yahweh, di ba? Maghingi ng gabay. Doon ako nagbabasa ng Bible, ina-apply ko talaga. Totoo yung mga nasasabi doon sa Bible. Pag masyado kang maraming pera at hindi mo sinintro or hindi ka nagpagabay ni God Yahweh yung buhay natin, maano-ano lang talagang magagawa mo. Magkalukuhan doon, madadaya ka, o maging mandaya ka kasi nagagalit ka o sa emotion mo. Yun lang din na maybe in our pain, 'di ba, sa mga problema natin, siguro lumalapit si God Yahweh doon sa atin. Baka nilayo tayo sa mga ganong buhay, 'di ba? Sometimes na broken hearted na, minsan walang pera, walang makain, 'di ba? Masyadong nag-ahabol sa mundo, 'di ba? Competition na masyadong mundo. Sinong magaling din sa trabaho, inggitan doon, siraan doon, sumbong doon. Mahirap talaga trabaho, magkumita ng pera. Alam ko 'yun. Napakahirap. Oh, yes, magkakasakit ka pa, lalo pang dagdadag ang sakit. Mga bayarin, di ka pa nakaipon. Siguro mga siguro kung gawin mo lang pelikula ang buhay mo, kung tumanda ka na din ganun ang sitwasyon. Sana kung magbabalik sana ng time machine. Sana ang dapat ko gagawin. Pero parang pelikula eh. Mas binisip pa natin yung mga YouTube, mga Netflix, mga Facebook, di ba? Ginawa ko rin yung pelikulang buhay mo. So, yun ang ginawa ko dati na paano ako nakasurvive. Napakahirap talaga ang buhay. Pero sabi pa ni God Yahweh dun sa Bible na ano bang magagawa mo sa makuha mo ng buong mundo. Kung wala ang si God Yahweh sa buhay natin, wala siya, hindi siya guide natin. Hindi siya sentro sa buhay natin, lahat ng ginagawa natin. Wala lang yun. Wala lang lahat. Makuha mo ba ang buong mundo? Lahat ng pera, kasikatan, lahat. Kuha mo lahat. Kung hindi talaga kagustuhan niya ang ginagawa natin, hindi talaga natin siya mapiplease. Yun ang napakahirap. Kasing tao kasi makasarili. Yun ang tinatawag ng kasalanan. Pero nung sinurrender ko lahat ni God Yahweh at ginawa ko ang lahat ng kagustuhan niya na sa Bible,
Hindi naman ibig sabihin na pag sumunod ka sa Bible, yumaman agad, sikat ka agad. Hindi talaga ganun, di ba? Para ni or yung sa mga Bible, di ba? Every time na magkasala sila, maroon din sila mga ano sila doon, sasakupin sila ng mga bansa. Aalipin sila, parang i-down sila ba? Yun lang din na ang kailangan na talaga sa mayaman o sa mahirap o magandang buhay, si God Yahweh lang talaga. Okay? Kung si Rabeshua sa mga believers sa Messianic, yun lang din ang mahirap i-explain sa mga tao ngayon. Wala na kasing time wala, busy ako wala, busy lang ako sa trabaho muna ako, mag-school muna ako, magtatrabaho. Hindi yun masama, pero maganda rin na yung ginagawa natin lahat is gabay sa anong utos at ayon ni God Yahweh, yung sinabi niya. Yun talagang nasabi dun sa Deuteronomy chapter 30 or 31 na wag mong sabihin na ako ang nagpapayaman sa sarili ko. Lagi natin tandaan or always to remind us, remember us na lahat ng meron natin, bahay, pera, sawa mo, anak mo, or anong lahat ng meron sa atin sa buhay is galing niya ni God Yahweh. Binigyan lang tayo ng kaalaman. Mismo itong earth, itong araw, paano niya ginawa ito. So, walang tao makagawa ng earth o makagawa ng sun. He's so powerful. Then tayo, para lang tayong uod para lang tayong, kung sa mata pa niya, sobrang laki niya matutunaw nga ang earth para lang tayong buhangin, di ba? Parang mga virus lang tayo sa mata ni God Yahweh. Ganun lang tayo kaliit. Siyempre sobrang powerful niya, gaano kalaki ang universe. Then tayo lang magko-question sa kanya. Pero siguro sabi ko, alam kong mabait si God Yahweh talaga. Pero kung hindi lang natin siya susundin, magagalit talaga siya. Pero sobrang bait niya talaga, 'di ba? Kahit gaano tayo makasalanan, binigyan tayo ng laging ng chance. Yun lang din pero limitado lang. Yun lang din na parang sa ating masasabi, hindi porket marami sila, mayaman sila, sikat sila is okay na, perfect na. Pero kulang yun ang lahat ng nagawa natin sa mundo kung wala si God Yahweh at saka si Rabeshua. Wala lahat. It's all nothing. Yung naabot mong achievement, yun na talaga na all we have is galing sa Kanya. Anong meron sa atin is galing yan sa Kanya. Wala tayong ipagmamayabang. Siguro salamat Aba Yahweh kung may asawa ka, may anak, may pera ka, 'di ba? O Aba Yahweh, salamat sa bahay. Salamat sa mga blessing, 'di ba? Siguro ang problem is part of life na siguro 'yan. Yun din siguro ginawaan tayo ng mga mathematics So medyo nag-complex marami halo-halo Siguro dati agriculture ng mga tao ngayon kasi ngayon industrial Tawag ito yung capitalism world. Puro na lang pera, business at mga work na lang, company Yun lang kasi tingin sa school na pagka-graduate ko magtrabaho lang ako, pero hindi na sila nagtitingin sa business. Yun lang din na buhay ngayon talagang toxic kung hindi ka kung hindi natin makaya ang problem sa mundo kung wala si God Yahweh sa atin. Kung hindi tayo foundation sa Bible, mahirapan talaga tayo sa lahat ng gagawin natin. Hindi naman ako sa perfectionist. Muntik na rin akong madisgrasya sa problem sa mundo. Pero nung nilapit ko ni God Yahweh, sinunod ko ang Bible, at least hindi ka gumagawa ng kasamaan, di ba? So mamaya bibilihan ako ng bigas. Talagang totoo talaga, sobrang init talaga ngayon. Hindi maintindihan. Dito sa lugar namin, maraming na hospital. Biro mo, ang hospital puno sa heat stroke. Di ka ba na-alarma nun sa sitwasyon? 40 degrees, 51 degrees, ang init. Maglakad ka lang 1 oras, pwede mo na ikamatay. Naglalakad ka lang sa kalsada or sumakay, bigla ka lang nahimatay sa sobrang init, guys. Okay? May iba na nakasabihan ko din sa chat ko sa messenger na 2 electric fan. Biro mo yung electric fan, yung init din ng labas, yun din ang buga ng init, yung biro mo. Hindi talaga biro ang sitwasyon ngayon. Yun lang din siguro na share ko lang sa panahon ngayon na siguro hindi pa siguro huli ang lahat. Yun lang din kung wala na talagang nakita si God Yahweh sa atin, siguro temporary lang to lahat. Itong mga bahay, bagay, siguro yun lang din na masasabi natin na every year na summer talaga, pero ang init talaga ngayon mas matindi talaga. Hindi ko ma-explain sa 34 years of existence. Ito talagang pinakagrabe ng init ko naranasan. Pero nung 1980s daw,
1987. Sobrang daw init. Mabot daw ng 3 to 4 years ang init. Halos wala na daw, puro green na. Sabi daw nung bago ako pinanganak noon. Yun lang din na siguro di natin masabi kung ano nangyari noon. Balik-balik lang daw sa mundo. So mamaya is mga 17 minutes ano na ako. Alis ako magbibili ng bigas. Pero sobra talagang init ngayon. Yun lang din masasabi ko po na paalala natin na itong mga bagay na nakikita natin ngayon is just temporary lang. Okay? Galing naman taga God Yahweh, good and evil eh. Pero mas maganda kung talagang masunurin tayo sa Kanya at mahal natin si God Yahweh at sundin yung Bible. Sundin mo si Rabbi Yeshua at saka anong nasa Bible dyan? Do always good. Siguro maging masaya ang mundo. Parang sana all mabait. Sana all masipag. Oh, mamaya. Sana all matalino. So yun lang din na masasabi ko sa ngayon na yun lang din na kailangan talaga ang mga tao ngayon wala na sana all sana all mabait. Wala na eh, bihira na lang ngayon eh. So like, subscribe, comment, share, love you, love you all.